Unang hirit. Unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning mga kaibigan. Akin na po at nasa kalagitnaan tayo ng buwan ng Marso. Ayan, Marso pa rin. At sa ating pagising at pagtutok sa unang hirit, sabihin natin sa ating mga sarili na I am ready. I'm ready. Yan, parang Boy Scout lang yan. Laging handa. Dapat handa tayo sa anuman sakuna, lalo na yung banta ng lindol at tsunami. Tulad pa rin po na nangyari sa bansang Japan. Kaya naman mga kapuso, talagang we are ready at back-to-back na paghahanda ang aming hirit ngayong umaga para alam natin ang dapat gawin kung sakali. Pero syempre, of course, wag naman sana yun yung pinagdadasal natin na may mangyaring malakas na lindol dito sa Pilipinas na posibleng masundan ng tsunami. So this morning, nagpunta po si Drew sa Bacoor, Cavite na matatagpuan sa dalampasigan ng Manila Bay para sa isang isasagawang tsunami drill. Habang si Susan naman nasa isang eskwelahan sa Novaliches para sa isang earthquake drill doon. Handa na kaya mga kapuso natin sa dalawang lugar na yan para sa tsunami at sa lindol? Yan ang alamin natin mamaya at kayo na rin sa inyong mga tahanan dyan. Wag na wag niyong palalampasin ito para tunay natin masasabi, we are ready. Pero bago lahat ng yan, narito muna mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Presyo ng mga produktong petrolyo muli namang tumaas. Yan po ang ikasyam na pagtaas ngayong taon. At update naman mula sa Japan. 31 Pinoy ang naiulat na nawawala matapos ng malakas na lindol at tambuhalang tsunami doon. Ang pinakauling sitwasyon sa Sendai City na napuruan ng tsunami. Kinamusta na ating GMA News team na nakapasok sa lugar. Samantala, isa na namang pagsabog sa nasirang nuclear power plant sa Fukushima, Japan na itala. Gobyerno ng Japan ginagawa ng lahat para mapigilan ang mas malalang nuclear meltdown. At sa kabila ng mga nangyayari sa Japan, samot-saring mapanako na text messages tungkol sa pagkalat ng radiation, umiikot ngayon dito sa Pilipinas kung bakit hindi kayo dapat maniwala sa mga hinayupak na mandolokong yan, ay ipapakita namin sa inyo mamaya. At narito na mga detalye ng mga balita. Meron na naman pong panibagong round ng oil price hike. Mga lindol na sasalubong sa ating ngayong araw, itong mga kumpanya ng langis. Unang nagtaas ang presyo ang kumpanyang Sea Oil at Shell. Kaninang pasado alas 12 ng madaling araw, 60 centavos kada litro itataas ng kanilang diesel, 30 centavos naman sa gasolina at kerosene, at 50 centavos naman sa premium at unleaded gasoline. Gaya alas 6 ng umaga naman, magtataas na rin ang kaparehong presyo ang Eastern Petroleum at Caltech Chevron. Ang panibagong round ng oil price hike ay bunsod pa rin ng paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pero ang good news po, pinalawig ng ilang kumpanya ng langis ang kanilang discount para sa transport sector. Ang kumpanyang Shell, magdadagdag ng 50 centimos per liter na discount sa diesel, habang Sea Oil naman nakapako na sa 52 pesos kada litro ang presyo ng diesel para sa kanilang discounted PUV lane. Kahapon nagpagas ako diesel. Tapos merong, dito sa Shell, may promo sila na sa bawat 1,000, para meron kang rebate na 20 pesos. But Pero hindi mo makukuha yun. Oo. Hindi. Next Gagastos mo rin nun. Magagastos mo yun sa tindahan nila. Yes, sa convenience store. So, bibili ka ng halagang 20 pesos dun sa Tubig siguro. Oo, soft drinks. chichirya. Pero nanonotice ko nga na meron sila mga special lanes din, yung ibang mga gas stations na para nga dun sa mga PUV, public utility. Wala kasing umamin na nagtaas sila para kumita. Pero merong tip na... Di ba? Crisis daw, crisis. Pero merong tip na binigay yung isang expert na mula sa isang oil company. Sabi niya kung magpapagas daw tayo, maganda daw na paggabi. Kasi pag sa gabi daw,
mas parang lumalamig, nagbubulto siya. So, mas madami in-effect yung nalalagay. Nag-expand kasi yung Nag-expand, molecules ng gas yes. during the day. Mga ganyang tips. Hindi kaya magpa-convert na lang tayo para yung mga used oil na lang yung gamitin natin. Di ba na-feature natin dito sa unang hirit? Yes. Oo, mga used oil. Sana wag din magmahal, Samantala, may update naman po tayo sa lagay ng ating mga kababayan sa Japan. 31 Pinoy doon ang naiulat na nawawala matapos po ang nangyaring lindol at tsunami noong Biyernes. Sa listahan ng Philippine Embassy sa Tokyo, karamihan po sa kanila mga babae. Kabilang ang isang batang 11 taong gulang at sanggol na 5 buwan gulang. Karamihan sa nawawala naninirahan sa Miyagi-ken, Fukushima-ken, Sendai at sa Tokyo. Meron ding mula naman sa Chiba, Ibaraki at Rizuken. Makikita niyo po sa listahan sa inyong TV screen ang pangalan ng ating mga kababayan sa Japan na pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Para po sa mga kaanak nila, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod na numero, ang mga hotline ng DFA at Philippine Embassy sa Tokyo. Makikita nyo rin po yung naka-flash po itong mga numerong ito sa inyong mga TV screen. Ayan po yung mga kababayan nating pinaghahanap pa rin ngayon dyan sa Japan. Samantala, kabilang ang GMA News reporter na si Chino Gaston sa nakapasok na sa isa sa mga pinaka-napuruhang lugar ng tsunami, ang Sendai City, Japan. Kalunos-lunos ang nasaksihan nilang lawak ng pinsala sa mga ari-arian. Kasama nilang nag-ikot sa lugar ang consular team ng Pilipinas habang patuloy naman ang recovery operations doon. Sa nangyaring ito sa Sendai, ilang Pinoy po ang gustong umuwi na ng Pilipinas. Patuloy pa rin kasing nararamdaman ng mga aftershocks at naging pahirapan na rin ang supply ng pagkain at gasolina. Sa katunayan, pila-pila na ang mga tao sa mga grocery at gasoline stations. Pero malaking tulong naman ang pagbalik ng ilang linya ng komunikasyon. Maya-maya kasi yung lindol, tsaka meron daw darating na matindi talaga. Pag gusto niyo na umuwi. Sige na. Nag-usap kami ng kapatid ko sa Amerika. Kasi nag-iiyakan na doon dahil for almost 4 days na hindi ako nakatawag. Paano kasi wala kaming card. Wala kaming direct. Maski may card mo kami, hindi namin magamit ang phone. Yeah. Pero na at least nakatawag na kaya. Oo. Asawa ko mismo, gano'n, hindi ko pa nakita eh. Grabe talaga. Sabi ng mga eksperto sa Japan, they're expecting a 7.0 na magnitude earthquake daw within the next few days. Based on the yung mga tectonic movements na nakikita nila, meron daw darating. So, yun yung isa sa pinaghahandaan pa rin nila ngayon. Dahil yung 7, pakaraniwan sa kanila pero malakas pa rin. Pero ganun kaya nila yun Yes, oo. Ako, ang napansin ko na sa coverage dyan sa nangyaring yan, yung kultura ng Hapon. They maintain yung dignidad sa sarili. Tignan nyo yung mga images natin, puro nasalanta lang. Wala kang makitang taong umiiyak o nag-hysterical o makita kang awang-awa. Although, nag-monitor din ako sa NHK yung puro testimonial. Pero Mahinahon. talagang Tahimik, no? hindi nila kinalakan yung emosyon. Di ba? yun. Tapos talagang disiplinado. Ang media dyan lang. Wala kang nakita talaga may drama o naging abala, naging gambala sila sa recovery or rescue. Maayos. Although they would tell stories of, syempre pag habang humahaba yung mga ganyan, makakapagkwento ka na may isang maliliit na kwentong gano'n na nakatakas, ganyan. Pero never nila pinapakita yung nananaghoy. Tsaka yung preparedness, Pipila yung na lang evacuation centers nila, hindi kailangan i-set up ng gobyerno. Mismo Sila mga may- tao, mismo mga community na sila mismo biktima, sila pa mismo yung may initiative para i-set up yung evacuation center. Sobrang galing. talaga In fact, yung foreign media nga, nanonood ako kagabi, na bilib sila talaga dun sa disiplina ng mga Hapon. Kasi yung mga nakalinya sa pilahan ng tubig, yung mga basic Single nila. file pa. Single Oo. file, tapos tahimik, tapos walang agawan. Pero Diba? ramdam mo yung... Nararamdaman pa lang eh. Naramdaman mo talaga dahil sila mismo. Pilipinas, Oo, sa all ibang over. bansa. Pero what I mean is, it's a good example na sana'y ma-emulate all over the world, di ba? Pag binayaan nangyari kay Hedia, kailangan may disiplina pa rin yung mga tao. Kita mo yung sakit eh, dahil nagyayakapan sila. Ganun. Iba yung respeto, ibabato mo eh. No? Pagkasama pala disiplina at dignidad. Yes. Alam mo, natatakam ka sa evacuation center dahil ang sinaserve nila, of course, sushi na iba-ibang klase. Pero kasi sa kanila, Oo, yun ang Sa atin, staple. staple noodles.